Ayoko na, hayop ka. Alam mo ba kung ano ang respeto sa guro? Nakakainip. Isipin mo, ako na isang dakilang mandirigma ng silangan, nagtatag ng talaan ng mandirigma upang pantayin ang lahat ng mandirigma. Ikaw na isang batang ito pagkatapos kong turuan ng 15 taon, ang lakas mo ay higit pa sa akin. Ako. Salamat sa pagtuturo mo, maestro. Maestro. 15 taon na ang nakalipas, ang buong pamilya ko ay pinatay. Salamat sa aking nobya na sumaklolo sa akin. Ngunit hindi ko alam kung buhay pa siya o wala na. Sisiguraduhin kong makikita ko siya. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Kuya Gabriel, Tumigil ka! Tumigil ka! Kuya Gabriel. Ate Maria, tumakbo ka na. Kuya Gabriel. Ngayon ako naman ang magpoprotekta sa'yo. 15 taon ang lumipas, nandito ako. Naghihintay ako sa'yo sa ahensya ng pag-escort ng Reyes. Halika at pakasalan mo ako. Dapat mabuhay kang maayos. Nandito ako. Bilis, nandyan siya. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Huwag kang lumapit. Tingnan natin kung saan katatakbo ngayon. Ate Maria. Sa mundong ito, mahirap sukatin ang puso ng tao. Huwag basta-basta gumawa ng aksyon, kung hindi, mahirap makakita ng tunay na damdamin. Tangang-tanga. Kung ganoon, magpanggap ka na lang bilang isang tsuper ng kalesa. Sakto, bagay sa isang tulad mong tanga. Sundin ko ang iyong payo, maestro. Ang batang ito, mukhang baligtad ang kanyang mga ugat, ngunit sa totoo, siya ay may banal na katawang walang kapintasan na bihira sa 1,000 taon. Sa buong mundo, wala nang makakatalo sa kanya. Hindi ko alam kung maayos ang kalagayan ni Maria ngayon. Maria Reyes, gusto mo bang tumakbo? Dadalhin ka namin pabalik. Tiyak na isusuko ng ahensya ng pag-escort ng Reyes ang kanilang pwesto bilang numero 1 sa lungsod ng ulap. Siya rin ba ay mula sa ahensya ng pag-escort ng Reyes? Baka kamag-anak ni Maria? Kayong mga taga-escort, kayo laban sa isang babae? Nakakahiya kayo. Putang ina. Ikaw na isang trooper ng kalesa, ano ang pakialam mo? Kuya, wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Ikaw, trooper. Oras mo na. Mga kapatid, samahan ninyo ako. Tatay, ang galing-galing mo sa martial arts. Sagipin mo naman si Kuya Gabriel. Gabriel Santos ay isang halimaw na baliktad ang mga ugat, maging manugang ko. Ano ang may iwan sa mukha ng ahensya ng pag-escort ng Reyes? Tatay. Kuya Gabriel? Ilalabas kita dito, sigurado ako. Binibinig gising ka na. Kanina, nanaginip ka ba ng masama? Kuya, yung mga tao kanina, nasaktan ka ba? Hindi. Mabuti naman, pero ang mga escort ng ahensya ng pag-escort ng Gonzales, magagaling silang lahat sa suntukan at sipaan. Paano mo ako nailigtas? Sa mundong ito, mahirap sukatin ang puso ng tao. Huwag basta-basta gumawa ng aksyon, kung hindi, mahirap makakita ng tunay na pagmamahal. Ako, bagamat ako ay isang ordinaryong tao lang, sa mga nakaraang taon, nagmamaneho ako ng padyak kaya malakas ang mga binti ko. Kaya nung nagkagulo kanina, dinala kita at tumakbo na lang ako. Ganun pala. Ingat! Ako at ang babaeng ito, unang beses lang naman kami nagkita. Bakit parang matagal na kitang kilala? 15 taon na ang nakalipas. Si Kuya Gabriel, dapat ay kasing edad na rin nitong kuyang ito.
Binibini kanina ko lang narinig na ikaw ay mula sa ahensya ng pag-escort ng Reyes. Sakto, pupunta rin ako doon. Sabay na tayong pumunta. Tito Lin, Ikaw ba ay... Ito. Ako po si Gabriel Santos. Pumunta ako sa lungsod ng Ulap ay para hanapin si Maria at tuparin ang kasunduan sa pagkabata. Ito ay sariling kamay kong inukit na kahoy na tanda para kay Kuya Gabriel. Talagang tinupad niya ang pangako at pumunta para pakasalan ako. Sa totoo lang, ako siya. Ah, ikaw pala ang pamangkin ko. Hindi ko akalain na lumaki ka na ng ganito. Ay! Noong araw, si Maria ang nagligtas sa iyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung nasaan siya para protektahan siya upang maiwasan ang galit ng mga kaaway. Kaya sinabi sa labas na siya ay natagpuan na. Hanggang ako at ang iyong tiyahin nang magkaroon kami ni Maria, saka lang umayos ang lahat. Ay nako. Kung gayon, kaya't naghahanap ako sa ibang lugar para sa kanya. Kuya Gabriel, pagod na pagod ka sa biyahe. Bakit hindi ka muna tumigil sa aming bahay para magawa namin ang aming makakaya? Tulungan ka sa paghahanap kay Maria. Kung gayon, pasensya na sa abala. Kanina nang ilabas ko ang kahoy na tanda, parang umiyak si Maria. Malinaw na hindi siya ang aking Maria. Ngunit nang makita ko siyang umiyak, biglang sumakit ang aking puso. Iyon si Kuya Gabriel. Pupunta siya para pakasalan ako. Tatay, bakit hindi mo ako pinapayagan na kilalanin siya? Ang kasunduang ito sa pag-aasawa. Matagal ko nang gustong kanselahin ito. Ikaw pa ang matigas ang ulo. Gusto mong iligtas siya. Kung hindi noon, ang malalim na batis sa ilalim ng bangin, wala ka na sanang buhay ngayon. Ngayon, isa lang siyang chuper ng pedicab malayo sa kay Ruyer. Gusto pang maging manugang ko si Lin Jianyuan. Buti na lang, noong nakinig ako sa payo ng maestro, binago ang iyong pangalan. Inalis ang malas. Kanina, kaya hindi ka nakilala ni Gabriel. Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob kang makipagkita sa kanya ng palihim, papatayin ko siya. Mabait na bata si Gabriel, huwag mong sisihin ang iyong tatay. Nakabantay ang ahensya ng pag-escort ng Gonzales. Hindi marunong ng martial arts si Gabriel. Umalis ka na habang maaga pa. Sige na rin. Kuya, itong batong ito ay gawa sa bakal na itim na 1,000 taon na ang tanda. Sa buong dayan, ang numero 1 sa talaan ng mandirigma ang makakapasok nito ng 3 pulgada. Tayo, mag-ensayo na lang tayo. Hoy kutsero! Huwag mong isipin na dahil may kasunduan kayo ay pwedeng-pwede ka nang manatili dito sa seguridad. Hindi ka naman marunong ng martial arts. Kapag may problema, siguradong tatakbo ka ng mas mabilis pa sa aso. Hahaha. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Bahala na. Nandito lang ako para kay Maria, pero sabi ng aking maestro, napakapalit-palit ng kalooban ng tao sa mundong ito. Sa ngayon, totoo nga. Ganun ba kahirap? Maria, Ito. Kuya Gabriel,
Ako mismo ang gumawa para sa'yo ng isang kasuotan ng kasal. Subukan mo ito. Kung bagay ba ito sa'yo. Ahensya ng pag-escort ng Gonzales, matagal nang nagnanais lungsod ng ulap ang titulo ng nangungunang ahensya ng pag-escort. Ilang araw na ang nakalipas, lalo na ang gustong kidnapin si Maria. Hindi magtatagal magkakaroon ng matinding labanan kaya dapat tayong mag-ingat ng husto. Ngayon ako at ang inyong guro ay magdadala sa inyo para magsanay ng sama-sama. Opo, punong eskorta. Formasyon ng bakal. Formasyon ng bakal, paano ito nangyari? Makinis ang hiwa. Ito ay pinutol ng isang piraso ng kahoy ng isang hampas lamang. Ito ay mula sa talaan ng mandirigma, ang nangungunang mandirigma. Kahit na lubos ang pagsisikap, maaari lamang gumamit ng sibat na pumasok ng 3 bahagi. Ang taong ito ay kayang putulin ang maraming bato, ipinapakita nito ang kanyang lakas na higit pa sa kanya. Kung makukuha natin ang tulong ng taong ito, ang mga hamak mula sa ahensya ng pag-escort ng Gonzales hindi na mahalaga. Oo nga. Ngunit ang ganitong dalubhasa, saan kaya siya ngayon? Kamakailan sa ahensya ng pag-escort ng Reyes si Gabriel lamang. Siya kaya ito? Pino ang tahi. Ang pagtahi tiyak na nangailangan ng maraming pagsisikap. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may nagtahi ng damit para sa akin. Pagkatapos isuot ni Kuya Gabriel ang kasuotan ng kasal, mas gwapo pa kaysa sa inaasahan ko. Sayang lamang. Hindi ko maaaring isuot ang kasuotan ng kasal. Para pakasalan siya. Maria, ikaw, bakit ka umiyak? Kanina lang medyo pagod ang mga mata ko, hindi ito problema. Ang kasuotan ng kasal. Bagay pa ba ito? Sakto. Sa mga nakaraang taon, naghatak ng kariton sa lungsod. Mahirap siguro. Basta naaalala ko na si Maria ay naghihintay pa rin sa akin. Hindi na ako nakakaramdam ng hirap. Matagal ka nang naghahatak ng kariton sa labas. Ang mga suwelas ng sapatos na ito dinagdagan ko ng ilang patong. Sa loob ng kahong ito na gawa sa kahoy, ay ang lahat ng aking ipon. Sa hinaharap sa paglalakbay mo laging may gagastusan. Maria, napakabuti mo sa akin. Tayo nun, hindi ba talaga tayo nakita? Kung hindi sasabihin ngayon, ang ating pagkakataon ay magwawakas. Baka hindi na kita makita si Kuya Gabriel. Sa totoo lang, ako ay... Ang mga basura mula sa ahensya ng pag-escort ng Reyes, saan na kaya sila pumunta? Nasaan na ang mga walang kwenta ng ahensya ng pag-escort ng Reyes? Nasaan na ba ang mga yon? Lina, kanina, ano ang gusto mong sabihin? Mga tao ng ahensya ng pag-escort ng Gonzales ang dumating. Hindi dapat dahil sa sarili kong kapakanan ay mahatak si Kuya Gabriel sa problema. Wala, Gabriel, umalis ka na sa likurang pinto ng ahensya. Lumayo ka ng lubusan. Kahit na si Tito Lin ay parang hindi ako masyadong tinatanggap. Pero mabuti naman ang trato sa akin ni Lina. Hindi ko ito pwedeng hayaan ng ganito. Gabriel, baliktad ang daloy ng iyong enerhiya. Hindi ka marunong ng martial arts. Umalis ka na rito. Isang basurang tsuper ng kalesa, ang lakas ng loob mong makialam sa usapin naming mga mandirigma? Umalis ka na! Pinayagan ka bang umalis? Ingat.
Jasper Gonzales, sa loob ng napakaraming taon, ang ahensya ng pag-escort ng Gonzales para lang maging numero 1 ay ilang beses nang nang-agaw ng kargamento. Pinahamak ang aking mga kapatid, marami ang namatay at nasugatan. Hindi pa nababayaran ang dugong iyon. Ngayong araw ang lakas pa ng loob mong magdala ng tao at pumasok sa aming tahanan. Hoy, Pangulo Lin! Hahaha, ni hindi nyo nga maipagtanggol ang kargamento, paano pa ninyo mapapanatili ang titulong numero 1 sa lungsod ng ulap? Noong nakaraang 2 araw, pinakawalan ko ang anak mong pilay ng mabuti pa ang swerte. Ngayong araw, hindi na ganon kaswerte. Walang hiya. Ha ha ha. Kami ay naglalakbay at humaharap sa panganib, sa suntukan at sipaan nagkakatalo. Sabi-sabi, ang ahensya ng pag-escort ng Reyes ay mayroong pormasyon ng 6 na kasunduan na nakapatay na ng napakaraming kaaway. Kaya nga kayo ang nakaupo ng matatag bilang numero 1 sa lungsod ng ulap. Kaya ngayong araw, tayo ay gagawing pusta ang sirasirang plaka ninyong ito. Ang aking anak na si Oscar Gonzales ang magtatangkang salakayin ang pormasyon. Kung sakaling kami ay mabigo sa paglusob sa pormasyon, aalis agad kami kasama ang aking mga tauhan. Pero kung kayo ang matalo, ha ha ha, kailangan ninyong tanggapin ang plakang ito. Jasper Gonzales, lampas ka na sa hangganan. Mga duwag, may lakas ba kayo ng loob na tanggapin ang hamong ito? Kahit na si Oscar Gonzales ay nasa talaan ng mandirigma, bilang pang-16 na pinakamagaling, ang pormasyon ng 6 na kasunduan ay ang pangunahing sandata ng aming ahensya ng pag-escort ng Reyes. Hindi niya yan basta-basta malalampasan. Humanda sa pormasyon, harapin ang kaaway. Talagang hindi nabigo ang reputasyon ng pormasyon ng 6 na kasunduan. Kung ayaw mong masaktan ng pormasyon, lumayas ka na sa ahensya ng pag-escort ng Reyes. Kaming lahat sa ahensya ng pag-escort ng Gonzales gumugol ng 20 taon, nag-imbita ng hindi mabilang na dalubhasa para lang lubusang maunawaan ang pormasyon ng 6 na kasunduan. Mali, sa pagpapalit ng pormasyon sa kaliwang likuran, laging may isang punto na nahuhuli kung mabilis ang galaw mo at mahuli mo ang sandaling pagkakataong ito at direktang atakihin ang puso ng pormasyon, tiyak na mabibiyak ang pormasyon ito. Nakita na ni Oscar Gonzales ang kahinaan. Kung ang mga tao sa ahensya ng pag-escort ng Reyes ay hindi marunong umangkop, ang pormasyong ito hindi tatagal ng 3 siko. Huwag kayong magulo, ulitin natin. Gago! Nahayag na ang puso ng pormasyon. 3 siko, bibiyakin ko ang pormasyon ng 6 na kasunduan mo. Biniyak niya ang pormasyon ng 6 na kasunduan ko. Sabi na nga, 3 siko. Hindi talaga pwede, pinahaba ko pa ng 1 siko ang pagtitiis ninyo. Tama siya. Gabriel, talaga bang hindi ka marunong ng martial arts? Kahit ang mga sinaunang formation ay nasira ko na, ano pa ang gagamitin ninyo laban sa akin? Siyempre, pamilya ni Maria yon, kailangan nating paalalahanan sila. Parang tao ang sasakyang ito. Kapag matagal nang ginagamit, nasisira ang mga gulong, lalo na ang kanang gulong. Noon pa man, may sira na ang axle, laging sumasablay sa mga mahahalagang sandali. Isang trooper ng pedicab ay nakarating din dito sa ahensya ng pag-escort ng Reyes bilang escort. Ngayon ay labanan ito. Ang mga walang kwentang bagay tungkol sa pagmamaneho mo, huwag mo nang ipagmalaki. Ang kanang gulong noon may sira na ang axle. Sa mga mahahalagang sandali, laging may problema.
May lihim na sakit ang kanang binti ni Oscar Gonzales. Ako at si Genuine, mahigit 40 taon nang nag-ensayo ng martial arts, hindi pa rin namin nakita. Gabriel, ay may ganoong kakayahan sa pagmamasid. Ang plakang ito ay aking tatanggapin. May lumang sugat ang kanang binti ni Oscar Gonzales, hindi steady ang lakas. Kuya, gawin natin ang sinabi ni Inay at akihin natin ang kanang bahagi niya. Sige na, subukan na lang natin. Si Ginang Reyes ay may magandang mata. Ang binti ko. Mabuti, talagang ako to, mga estudyante ng ahensya ng pag-escort ng Reyes. Tama na naman si Gabriel. Jasper Gonzales, natalo kayo, maaari mo nang dalhin ang mga tao mo at umalis na. Anong klasing tapang yan? 6 laban sa isa? Maglagay ng bandila, maglaban hanggang kamatayan. Kung may bayag ka, harapin mo ako sa labanang hanggang kamatayan. Ang matatalo, kusa silang magpapawalang bisa ng kanilang mga kasanayang pang martial arts at hindi na muling mag-escort. Kaya mo ba? Bakal natuntunin ng pag-escort. Ang pagtaya ng bandila sa labanang hanggang kamatayan ay hindi maaaring tanggihan. Jasper Gonzales, ganoon ka ba katiyak na talagang matatalo mo ang aming ahensya ng pag-escort ng Reyes? Sa harap ng isang grupo ng basura tulad ninyo, kung hindi ako maniwala sa sarili ko, iyon ang talagang may problema. Maestro, sobra na ang pangapi nila. Mauna na ako para subukan ang ilang mga teknik. Anak, ikaw ang pinakamagaling sa iyong henerasyon sa aming ahensya ng pag-escort ng Reyes. Naniniwala ako sa iyo. Anak, Ito ba ang ikasampung pinakamagaling sa talaan ng mandirigma? Kuya, isang teknik lang ang kinaya niya. Malambot at mahina ang suntok, hindi pa matatag ang tayo. Ano? Galing ba sa mga babae ang mga martial arts ng ahensya ninyo? Sa tingin ko, mas mabuti pang ibigay ninyo ang unang pwesto. Ako, maaari pa kitang bigyan ng mabilis na wakas. Jasper Gonzales, dahil wala kang pinag-aralang etika sa pag-escort, ako mismo ang haharap sa iyo. Genuine. Lin Genuine. 10 taon na ang nakalipas, hindi mo pa rin ako kayang talunin. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ay talunan mo pa rin ako. Ang plakang ito, ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Magpalit ka na ng maayos. Pagkatapos, umalis ka na sa negosyong ito. Ang plakang ito ang karangalan ng aming daang taong ahensya ng pag-escort ng Reyes. Hindi ito pwedeng tanggalin. Ang mahina, walang karapatang tumanggi. Ako na. Sinlan, hindi ko nga kayang talunin, huwag kang pupunta. Ako ang may bahay ng pamilyang Lin. Kahit hindi ko siya kayang talunin, kailangan kong harapin siya. Sinlan. Sinlan.
Ginang Song. Noong araw, isa ka sa nangungunang 10 sa talaan ng mandirigma. Isang babaeng mandirigma sa pulang damit. Sayang, masama lang talaga ang paningin mo. Pinakasalan mo ang isang walang kwenta. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Maging pangalawang asawa mo ako. Para sa ganon, hayaan kitang mabuhay. Panaginip lang yan, kayong mga jang ang lupit ng mga pamamaraan ninyo. Para lang makakuha ng kliyente, pinatay ninyo ang iba. Karapat dapat ba kayong maging numero 1? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Shinlan? Ang aming angkan na may 100 taong pundasyon ay mapuputol na. Sa aking mga kamay? Walang awa si Jasper Gonzales. Talagang papatayin niya si nanay. Anak! Kuya Gabriel, umalis ka na. Ako ang tagapagmana ng ahensya ng pag-escort ng Reyes. Ngayong may problema ang ahensya, kailangan kong harapin ito. Kuya Gabriel, ito para sa iyo. Sabi ni nanay, kapag nagpalitan ng pangako, kailangan mo na akong pakasalan. Sa totoo lang, ako si Maria na hinahanap mo. Kuya Gabriel, 15 taon kitang hinintay. Ang tanging pangarap ko sa buhay ay maging asawa mo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Tatay, Bastos ka. Sinubukan mong manggulatan. Ang ahensya ng pag-escort ng Reyes, isang kutsero lang ang ipinadala para lumaban? Para magpakamatay ka lang ba? Kuya Gabriel, bumaba ka na. 15 taon akong naghintay bago kita muling nakita. Hindi ko kayang manood lang habang may nangyayaring masama sa'yo. Walang hiya, lihim mong nakilala. Ang hamak na kutserong ito, Gabriel Santos. Huwag mong isiping dahil alam mo na ang katotohanan ay magiging manugang na ako. Hinding-hindi. Isa ka lang basurero sa ilalim ng lipunan. Bumalik ka rito ngayon din. Lumalaban ako para kay Maria. Wala kang pakialam. Lin Jianyuan, ang kutserong ito talagang manugang mo pala? Isipin mo, Lin Jianyuan, sa mabuti man o masamang paraan, isa kang kilalang mandirigma dito sa lungsod ng Ulap. Paano mo maipapakasal ang anak mo? Sa isang hamak na taong mababa ang uri? Kung ako ang nasa kalagayan mo, babaliin ko ang paa ng anak kong babae, ikukulong siya, tapos ang hamak na ito, puputulin ko sa maliliit na piraso at ipapakain sa aso. Ikaw! Kuya Gabriel, hindi na kita pwedeng idamay pa. Umalis ka na. Ate Maria, napakarami mo nang ginawa para sa akin. Ngayon ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Pochingin na. Isang kutsero ka lang. Nagmamagaling ka pa. Tatay, sirain mo na siya. Gusto kong sa harap ng basurero mong ito, laruin ang babae niya.
Gusto mong mamatay. Naiinis na. Kung nagkagusto ang anak ko sa babae mo, swerte mo na yon. Sa ganyang kalidad ng kasanayan mo, wala kang mapoprotektahan. Paano? Hanggang ngayon, hinahamak mo pa rin ba ang mga kutsero? Alam ko talaga Kuya Gabriel ang pinakamagaling. Talagang malalim ang kakayahan ni Gabriel. Hindi ba't baligtad ang kanyang mga ugat? Paano siya naging ganito kalakas? Kayang masaktan ng malubha si Oscar Gonzales sa isang suntok at baka nasa unahan na ang kanyang lakas sa talaan ng mandirigma. Pero ano naman ang magagawa niyan? Sa huli, kutsero pa rin siya, mababa ang estado. Kung papakasalan niya si Snow, ang aking ahensya ng pag-escort ng Reyes ay hindi ba't magiging katatawanan? Umalis ka na. Natalo ka. Ikaw lang, isang kutsero, ang magpapalayas sa akin. Akala mo ba, dahil marunong ka ng konting martial arts, makakapagwagi ka na? Sasabihin ko sa'yo, nagbago na ang panahon. Ngayon, Kuya Gabriel, mag-ingat ka. Jasper Gonzales, wala kang takot na sirain ang mga tuntunin ng mundo ng martial arts at gumamit ng baril. mga tuntunin? Ang tuntunin ko ang tuntunin dito, mamatay ka na. Masyadong mabagal. Kamay lang ang ginamit niya para harangan ang bala. Paano posible yon? Malapit na si Ginoong Fujimoto. Kailangan nating patagalin pa ito ng konti. Kuya Gabriel ko, ang galing na pala niya. Ikaw pa, nagloloko ka sa akin? Tapos na yon. Ngayon, ako naman. Hindi gawa sa ating bansa ang baril na ito. Pareho lang ito sa gawa ng mga Hapones. Ang inyong ahensya ng pag-escort ng Gonzales? Kailan pa kayo naging mga alibin ng mga Hapones? Anong sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Ganun ba? Sige, bugbugin kita hanggang sa umamin ka. Ginoong Fujimoto, tulungan niyo ako! Ginoong Fujimoto, Ginoong Hisakawa. Ang useless mo talaga. Ginoong Fujimoto, dumating na po kayo. Ang iba pang nakakasagabal na mga pamilya ng martial arts sa Dayan, naalis ko na silang lahat. Ngayon, ang ahensya ng pag-escort ng Reyes na lang ang natitira. Ngayong dumating na kayo, maaari na natin itong bunutin hanggang sa ugat at malapit nang mapag-isa ang Dayan. Jasper Gonzales, naglakas loob ka pang makipagsabuatan sa mga Hapones. Nakalimutan mo na ba kung sino ang iyong ninuno? Lin Jianyuan, tumatanda ka na. Sa panahong ito, ang mahalaga ay makisama sa mga malalakas. At saka, ang martial arts ng Dayan matagal nang humina. Mayroon kayong sinaunang kasabihan sa Dayan, ang marunong umangkop sa panahon ay tunay na matalino. Payo ko sa inyo, sumunod na kayo sa aming mga Hapones habang maaga pa. Kung hindi, ito ang mangyayari sa inyo. Ang mga usapin ng aking ahensya ng pag-escort ng Reyes, hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Kayo pang mga barbaro nangahaspang punahin ang aking Dayan? Ruyer, Halika. pahirin natin ang kanilang kayabangan. Sige, Ruyer. Ikaw ang gusto kong maging manugang. Kapag nanalo ka, ako ang magpapasya. Ipapakasal ko sa iyo si Sweer. Bilisan mo. Ginoong Fujimoto, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Handang-handa akong maglingkod ng buong puso sa dakilang layunin ng Hapon. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ikaw,
Ito ba ang inyong ahensya ng pag-escort ng Reyes, ang pinakamahusay na estudyante? Bakit parang aso? Gusto mong patawarin kita? Pwede rin naman. Basta gumapang ka lang ng parang aso at himukin silang sumuko. Opo, Jopo. Maestro Ricardo, Ikaw, anak ka ng Dayan, ang aming ahensya ng pag-escort ng Reyes. Paano nagkaroon ng hayop na tulad mo? Maestro Ricardo, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Gusto mo bang ipahamak tayong lahat? Habang may buhay, may pag-asa. Ikaw, talagang nabigo ako sa'yo. Kung ngayon ay ako mismo ang haharap sa'yo. Genuine. Ito ba ang tinatawag ninyong martial arts ng Dayan? Puro kaartehan lang. Mas mabuti pang maging aso na lang kayo lahat sa akin. Tuturuan ko kayo kung paano ang martial arts ng Hapon. Ahensya ng pag-escort ng Reyes. Payo ko sa inyo, mabuti pang kayong lahat ay lumuhod at humingi ng tawad. Kaming mga taga-Dayan ay pipiliing mamatay kaysa lumuhod at humingi ng awa. Lao Jiao, ikaw, Ang pagpatay sa inyong mga langgam. Napakadali lang para sa akin. Gusto kong malaman kung gaano katigas ang buto ng mga taga-Dayan. Gusto nyo bang panatilihin ang inyong kayabangan o ililigtas nyo ang buhay ng inyong mga kababayan? Bastos at hamak. Lagi nilang sinasabi na ang mga mandirigma ng dakilang yan ay mga walang kwenta. Mukhang totoo nga. Sa buong lungsod ng Ulap, wala ni isang karapat-dapat kalaban. Kung ganito nga, ang mga taga-dakilang yan ay nararapat lamang natapakan ng mga taga-Hapon. 20 taon na ang nakalipas. Si Ginong Fujimoto ay nagkaroon ng pagkakataong makuha ang isang natirang bahagi ng suntok na walang hanggan na iniwan ng dakilang mandirigma ng silangan. At siya mismo ang lumikha ng estilo ng daloy ng kawalan na higit pa sa orihinal na suntok na walang hanggan. Sa kaliit-liitang kakayahang ito ninyo, nagmamalaki pa kayo sa harap niya? Natirang bahagi, kaya pala pamilyar ang mga galaw. Pero noong 10 taong gulang pa lang ako, buong suntok na walang hanggan ay gamay ko na. Kayo mga pangibabaw lang ang nahawakan, nakaisip ng ilang galaw na tila tama ngunit mali, tapos maghahambog sa harap ng dakilang yan. Tama nga ang sinabi ni Maestro Ricardo. Mga barbaro, marunong sa mumunting galang, ngunit walang tunay na dangal. Punong Guardia Lin, napag-isipan mo na ba? Punong Guardia Lin. Hindi tayo pwedeng sumuko. Ang pamilya ko ay matagal nang namatay sa ilalim ng tabak ng mga Hapon. Ngayong araw na ito, kahit mawala pa ang buhay ko, ang dakilang yan ay hindi kailanman yuyuko sa mga barbaro. Gago, sinabi ko bang magsalita ka? Kapag mas malaki ang kapangyarihan, mas mabigat ang responsibilidad. Bilang mga mandirigma ng dakilang yan, kung tayo'y uurong sa harap ng pambansang dangal, paano na ang mga mamamayan sa ating likuran? Punong Guardia Lin. kami ay hindi susuko. Sige, kung naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan kita. Tatay, Ako ang kalaban mo. Ikaw na isang hamak na tao na tagahatak lang ng kariton sa Dayan. Ang lakas ng loob mong makipaglaban sa akin? Akala mo ba ikaw ang dakilang mandirigma ng silangan? Ngayon pa lang lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka maawa pa ako at iwan kang buhay. Kaninong aso to na nakawala? Ang ingay. Ang kulit. Ayaw mong magmakaawa? Mamatay ka. Gago. Gagat-gadin kita hanggang maging pulbos teknik ng aninong klon. Mga barbaro, pang ibabaw lang ang alam ninyo. Mga trick at daya lang ang ipinagmamalaki.
wala kayong alam sa tunay na sining ng labanan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na suntok na walang hanggan. Wag. Ako, susuko na ako. Hindi ka papatawarin ng sindikato ng Krieger. Yamamoto, Ano yung nangyari? Yung kutsero nakapatay pa ng isang Hapon. Mayor Castro, ano pong ginagawa ninyo rito? Ikaw, Pinatay ninyo si Ginoong Fujimoto ng sindikato ng Krieger. Ngayong ang dalawang bansa ay magsisimula ng magkalakalan sa dagat, namatay ang Hapon sa inyong seguridad. Hindi ba't hadlang ito sa magandang ugnayan ng dalawang bansa? Tatay? Si Kuya Gabriel ay kumilos para sa seguridad natin. Mayor Castro, si Shinichi Fujimoto ay nakipagsabwatan sa pamilya Gonzales para mang-away sa amin. Sila ang nanira dito. Natalo sila, kaya namatay sa kamay ni Gabriel. Wala silang ibang masisisi. Matanda ka na, nagpapanggap ka pa? Kung hindi dahil sa biglang sumulpot na putang inang kutsero, matagal ka nang pinatay ng tatay ko. May pagkakataon pa kayang kumilos si Ginoong Fujimoto? Tama na. Bumaba muna kayo pareho. Ang pamilya Gonzales sakop din ng sindikato ng Krieger. Si Oscar Gonzales at ang kanyang mga tauhan dinala ko na sa piitan. Aayusin ayon sa batas. Ano ang masasabi mo? Salamat sa pag-intindi, Mayor Castro. Sige. Oscar, umalis na tayo. Anak, Ang pang-aapi kay Maria ngayon, hindi ko ito palalampasin. Ngayong wala ka ng lakas, huwag mo nang gawin ang masama sa harap ko. alis na tayo. Umuwi na tayo. Maria. Maria, Maria. Maria. Saan ka patatakbo? Huwag kang lumapit. Takbo! Takbo pa! Nasaan siya? Hindi pa rin nahuli? Alis na tayo. Huwag. Buti na lang tapos na ang lahat. Bumalik na rin si Kuya Gabriel. Sa katawan ni Maria, may isang napakalakas at kakaibang masamang puwersa at ito ay naipon dito at sa lalamunan. Ito ay hindi gawa ng ordinaryong panlabas na puwersa. Ano ang nangyayari? pagkatapos naming mahanap si Maria, napansin namin na hindi makapagsalita si Maria. Tuwing bisperas ng buong buwan, siya ay nawawalan ng malay at nilalamig. Sobrang sakit na ayaw na niyang mabuhay.
Kuya Gabriel, huwag mo nang subukan. Sa loob ng maraming taon, ako ay matagal nang naging indifferent. Ang aking ama ay kumonsulta sa maraming doktor at lahat ay nagsabi, Na ito ay nakamamatay na sakit. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, tiyak na ililigtas kita. Bitawan mo ang anak ko. Ayos lang. Ikaw pa ang magsasabi. Ano ba ang alam mo sa medisina? Isang kutsero lang naman. Tatay, paano mo nasabi yun? Siya ang nagligtas sa ahensya ng pag-escort ng Reyes, isang tunay na bayani. Kung wala siya, wala na ang ahensya. Amo. Malaking problema? Nagpasya na ang munisipyo, makikipag-alyansa sila sa sindikato ng Krieger para magdaos ng paligsahan ng mandirigma ng China at Hapon sa loob ng 3 araw. Paligsahan lang yan, bakit ka nagpanik? May pusta sila. Kung walang sino man sa mga mandirigma ng lungsod ng Ulap ang makatalo sa mga Hapon, lahat ng karapatan sa mga ruta ng pag-escort sa lungsod ng Ulap ay mapupunta sa mga Hapon. Mga Hapon. Kakaiba ang mga pamamaraan ng mga Hapon. Pumayag pa ang alkalde na makipagpaligsahan sa kanila. Mukhang matagal na silang nagkakasabwat. Hindi maganda ang intensyon nila. Ang mga ruta ng pag-escort ay ang buhay ng ekonomiya ng buong lungsod ng Ulap. Paano natin ito maibibigay sa mga Hapon? Lalaban tayo. Hindi natin pwedeng hayaang makuha ng iba ang mga ruta ng pag-escort ng Dayan. Hindi talaga pwedeng mapunta sa mga hayop na yon. Ito ay ang banal na gamot na Jade. Banal na gamot na Jade. Maria, tingnan mo ito. Banal na gamot na Jade. Ang gamot na ito ay makapagpapanumbalik sa iyong mga ugat. Isang banal na gamot. Makakatanggal ito ng masamang hangin sa iyong braso, pati na sa iyong lalamunan. Sa ganitong paraan, makakapagsalita ka na. Kuya Gabriel, ang mga taga-sindikato ng Krieger ay agresibo ngayon. Ang labanang ito ay tiyak na magiging isang impyerno. Ayokong ikaw ay magpakamatay para sa akin. Maria, basta't maliligtas ka. Lahat ay sulit. Ginoong Yamamoto, ang ipinag-utos ninyo ay nagawa na ipamahagi na ang mga patalastas. Ayos. Basta't matutulungan ang sindikato ng Krieger na makamit ang lahat ng karapatan sa daan ng mga seguridad sa lungsod ng Ulap, sa hinaharap ang lahat ng kita mula sa ruta ng kalakal na ito, ang sindikato ng Krieger ay hindi kukuha ng kahit piso. At magbibigay pa kami ng dagdag na halaga na sapat para kay Mayor Harold Castro upang maging mayaman na katumbas ng isang bansa. Hahaha. Kung ang tao ay hindi para sa kanyang sarili, sila ay mapapahamak. Haha, sino man ang makuha ang daan ng seguridad sa lungsod ng Ulap, hindi ko pinapahalagahan. Basta't dumating ang pera. Hahaha. Gusto mo bang maghiganti? Gusto ko siyang mamatay. Tanggapin mo lang ang kapangyarihang ito at madudurog mo si Gabriel at lulupigin mo siya ng husto. Ang kapalit? Ang maging isang tapat na aso ng silangan.
Gabriel. Gagapasin kita. Isang araw pa ang lalakbayin natin. Baka gusto nating dito na lang magpahinga ngayon. Ikaw ang bahala, Kuya Gabriel. Tulong, tulong, tulong! Sagipin niyo ako! Sagipin niyo ako! Tulong! Huwag kang tatakbo. Hinaharang pa rin ninyo kami. Pagkatapos ng torneo bukas, kayong mga babae ng Dayan, lahat ng babae ng Dayan ay magiging laruan na lang namin. Gusto mong mamatay? Kuya Gabriel? Nasugatan ka ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Parang 2 langaw lang yon. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin, Ginoo. Ang galing ng martial arts mo, Ginoo. Kanina pa nanginginig ang mga tuhod ko sa takot. Ginoo. Tulungan mo naman ako. Kuya Gabriel, Babae, magpakabait ka. Ang bilis mo namang umaksyon. Hindi maganda. Bakit pa kailangang bantayan iyan, isang pipi at lumpo? Kaya kong gawin ang kanyang mga bagay na hindi niya magawa. Gusto mo bang subukan? Kasama ako, magkasama tayong malulong dito sa walang hanggang ligayang malambing na lupain. Kaya kitang iparanas kaligayahang parang hari. Ninjutsu ng Hapon, ganun lang. Umalis ka. Paano posible yon? Maria, halika. Maria, gising ka. Gising na. Maria. Kuya Gabriel, anong nangyari sa akin? Buti naman at ligtas ka. Ang paligsahan ng mga dalubhasa sa labanan mula sa ibang bansa, hindi lang ito tungkol sa pag-agawan, sa mga ruta ng pag-escort, yung babaeng ninja kanina, gusto kang dalhin. Ano ba talaga ang gusto nila? Kuya Gabriel, anong nangyari kanina? Gusto kanilang kidnapin, bakit kaya? Baka sakali, gusto nilang gamitin ito para takutin ang ahensya ng pag-escort ng Reyes. O kaya naman, ang premyo sa laban na ito, ang banal na gamot na Jade, ay isang pain na inilagay para sa isang layunin. Kuya Gabriel, sa tingin ko may iba pang plano ang mga Hapones. Kung ganoon, wag na lang nating kunin ang gamot. Ayokong mapasubo ka sa panganib. Gago ka dahil ikaw ang target nila, lalo kung gustong malaman kung ano ba talaga ang balak nila. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang gamot na yan at ang plano nilang sisirain ko. Master Gideon Chua. Ito ang binayaran ko ng malaki upang umalalay sa atin, si Master Gideon Chua. Ang bansag na bakal na palad libong kaban ay tiyak na pamilyar sa inyong lahat. Isang karangalan. Sa buong komunidad ng mandirigma sa lungsod ng Ulap, sino ang hindi nakakakilala kay Master Gideon Chua, ang pangatlo sa talaan ng mandirigma? Sa inyong pag-alalay, kung may talino ang mga Hapones, umiurong na sila pabalik sa kanilang lugar ngayon din.
Ha, mga ginoo, ang aming ahensya ng pag-escort ng Reyes ay tiyak na hindi hahayaang ang ruta ng pag-escort sa lungsod ng ulap ay mapunta sa kamay ng iba. Sa labanang ito ngayon ang Dayan ang mananalo. Mabuhay ang Dayan! Mabuhay ang Dayan! Mabuhay ang Dayan! Mabuhay ang Dayan. Anong nangyari kay Kuya Gabriel? Bagamat may tunay na kasanayan siya, ngunit ang mga Hapones, dahil naglakas loob silang maghanda ng bitag na ito, ay tiyak na may ipinagmamalaki. Kung susundin lang niya ang karaniwang pamamaraan ng laban, baka malaki ang tsansa na matalo. Hindi ba yan si Oscar Gonzales? Bakit ganyan na ang itsura niya? Parang hindi na tao, parang multo na. May mali. Napakagulo ng enerhiya niya. Patuloy na nasusunog ang kanyang lakas. Malayo na ang narating ko mula noon. Ngayong araw, kayong lahat ay mamamatay. Mayabang. Taksil, mamatay ka. Huy. Aray. Ito, ay! Paano ito? Kung si Oscar Gonzales noon, may pag-asa pa si Master Gideon Chua. Pero si Oscar Gonzales ngayon, baliktad ang daloy ng kanyang lakas. Ang katawan ay parang tanso at bakal. Ang tanging paraan ay maging mas mabilis at tumama sa mahinang punto. Yun lang ang pag-asa. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Si Master Gideon Chua ay isang tunay na maestro. Paano mo siya hamak na kutsero mabibintangan? Ang katawan ng taong iyan ay matigas na parang hindi tao. Huwag mong harapin ng direkta. Kailangan mong gumalaw at maghanap ng pagkakataon. Aray. Mabuti. Ang agility ni Master Gideon Chua ay sikat sa lungsod ng ulap. Ang isang taong tulad ni Oscar Gonzales Ay tiyak na hindi makakahabol sa kanyang bilis. Masyadong mabagal? Ikaw, Ito ba ang sinasabi nilang magaling sa lungsod ng ulap? Ito, paano ito nangyari? May iba pa ba? Ang martial arts ng Dayan na hinahangaan ninyo ay pakitang tao lamang. Kung ikukumpara sa dakilang ninjutsu ng silangan, kayo ay basura lamang. Hoy, nakatayo ka pa rin, matanda. Bigyan na lang kita ng huling sampal. Unang hakbang, itatag ang tikas. Pangalawang hakbang, iwasan ng talim. Paano biglang nagbago ang galaw ng matandang to? Pangatlong hakbang, wasakin ang sentro ng lakas. ako, nanalo ako? Baka naman, siya yon? Ayos, ano yung sabi ko? Si Master Gideon Chua ay tunay na maestro. Tiyak na mananalo sa labang ito. Kanina, may mga nagsasabing magiging malala ang sitwasyon. Sabi nila, siguradong matatalo tayo. Sa mga ganitong pagkakataon sa hinaharap, kung wala kang masabing maganda, manahimik ka na lang. Para hindi ka mapahiya. Kuya, hindi. Gino. Tola, hindi. Gino. Master Gideon Chua. Ano ang ibig mong sabihin? Kanina lang, kung hindi dahil sa inyo na agad-agad sumaklolo at nagbigay ng tamang direksyon. Ang buhay kong ito matagal na sana akong patay sa ibabaw ng ring na ito. Maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Ginoo, mali ang pagkakaintindi mo. Isa lang siyang trooper ng padyak. Tumigil ka. Sa lakas ng iyong mga daliri at talas ng iyong mga mata, Kuya Gabriel, ang galing mo. Pat si Master Gideon Chua ay humanga sa iyo.
Maliit na teknik lang iyon, basta makakuha tayo ng gamot, pareho lang kung sino ang manalo. Kabataan, mga pamamaraang hindi matuwid ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa mata ng mga tunay na dalubhasa. Tandaan mo, ang mga dayuhang pamamaraan ng Hapon ay hindi kailanman matatalo ang aming tunay at dakilang sining ng Dayan. Ikaw, sumuko ka na. Talo. Hindi ako pwedeng matalo. Takbo. Matandang hayop. Mamatay ka, kayong lahat ay mamamatay. Ayaw talagang magbago. Ito ay imposible ito. Ang pilyang iyon ay malinaw na nagpataas ng aking lakas. Naging 10 beses na mas malakas. Bakit hindi ko pa rin siya matalo? Aray! Aray! Paano mo naitabla iyan? Ang kasalukuyang ako. Umaasa sa panlabas na bagay upang maubos ang potensyal. Ang mga meridian ay naubos, ang pundasyon ay ganap na nasira. Hindi ito tinatawag na martial arts. Ito ay tinatawag na pagpapakamatay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na Great Flame Martial Arts. Ikaw, para sa akin, mamatay ka. Ganito lang kalakas. Ganyan lang ba ang lakas mo? Gabriel, huwag kang magyabang. Lalaban ka pa ba? Maghintay ka lang. Ang sindikato ng Krieger ay hindi ka palalampasin. Ang amoy na ito, dahan-dahang pakiramdaman. Ito ay kapareho ng masamang hangin na naiipon sa katawan ni Maria, magkatulad na magkatulad. Labinlimang taon na ang nakalipas, si Maria ay nasugatan dahil inilayo niya ako sa mga tulisan. Kung karaniwang sugat mula sa mga tulisan lang, hindi dapat may natitirang nakakalasong hininga sa loob ng katawan. Hindi. Kaya pala, yung mga tulisan noon, mga Hapones din ang nasa likod nila. Walang problema sa gamot mismo. Maria, tingnan mo, nakuha ko na. Kuya Gabriel, nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Basta gumaling ka, sulit na ang lahat. Maria, inumin mo na ang gamot. Makakatulong ito na ayusin ang mga ugat mo. Maaari ring tanggalin nito ang masamang hangin sa braso at lalamunan mo. Pagkatapos ngayong gabi, makakapagsalita ka na. Tiisin mo. Epekto iyan ng gamot na nagtataboy sa baradong mga ugat mo sa loob ng maraming taon. Tutulungan kita para matanggal ang namuong dugo. Ang
Ang sakit! Maria, kumusta ang pakiramdam mo? Ako, nakakapagsalita na ako. Mabuti naman. Kuya Gabriel, gusto ko napakasalan ka. Si Gabriel, kahit na isa lamang siyang hamak na kutsero, pero siya walang kapantay ang kanyang kakayahan. Kung sakali ay mapapasa kanya sa ahensya ng pag-escort ng Reyes sa hinaharap, sino pa ang maglalakas loob na umagaw sa atin? Pero sa totoo lang, napakasikat niya ngayon. Baka maging mayabang dahil sa kanyang talento. Nag-iisip ka ng masyado. Mabait na bata si Gabriel, napakaalaga niya kay Snow. Ipagkakatiwala ko sa kanya si Snow at panatag ang loob ko. Tatay, nanay, Snow, ikaw gumaling ka na talaga. tatay, nanay. Salamat kay Kuya Gabriel, ang sakit ng iyong anak ay ganap na gumaling na. Tatay, may sasabihin po ako. Ang anak ninyo at si Kuya Gabriel ay nagmamahalan. Gusto ko pong Ginoong Reyes, ngayong gumaling na si Maria, ako po si Gabriel Santos ay opisyal na humihingi ng kamay ni Maria. Nais kong pakasalan si Maria Reyes upang tuparin ang dating kasunduan at alagaan siya habang buhay. Naway pagbigyan ninyo ako, Ginoong Reyes. Yamang nagmamahalan kayong dalawa, pagbibigyan ko kayo, pinapayagan ko ang kasal na ito. Pero Gabriel, tandaan mo, kapag pumasok ka sa aming pamilya, dapat sundin mo ang aming mga alituntunin. Sa hinaharap, kung saktan mo ang aking Maria, o kung ikahiya mo ang aming ahensya ng pag-escort ng Reyes, handa kitang palayasin anumang oras. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Hindi ko hahayaang magdusa si Maria kahit kailan. salamat po, tatay. Okay na, mula ngayon magiging pamilya na tayo. Kuya Gabriel, 15 taon na. Sa wakas dumating na rin ang araw na ito. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Sino yon? Ikaw ba yan, Kuya Gabriel? Bakit parang nahihilo ako ang hilo ko? Maria, nandito na ako. Maria, gabing-gabi na. Dapat na tayong magpahinga. Maria, tatanggalin ko na ang belo. Mali, hindi ito ang amoy ni Maria. Sabihin mo, nasaan si Maria? Gabriel, Hindi ba magaling ka? kung magaling ka, Hanapin mo ng mag-isa. Tatanungin kita ulit, nasaan si Maria? Hindi mo siya mahahanap. habang buhay. Kapag naantala pa ng kaunti, antala lang ng kaunti. Kapag kumana na ang gamot, siguradong mamamatay siya. Sige, kung ayaw mong magsalita, wala ka ng dahilan para manatili dito. Kuya Gabriel? Huwag mo akong pakialaman. Ginoong Santos, ang bilis nga ng palad mo, pero hindi ko alam kung mas mabilis ang palad mo o ang bala ko. Kapag hinawakan mo lang siya ng kahit isang beses, gigilitin kita sa libu-libong piraso. Subukan mo. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Kuya Gabriel, hindi niya tayo pakakawalan.
Bilisan mo. Bibilang ako hanggang 3. 1, 2. Pakakawalan ko siya, huwag mo siyang saktan. Tapos na ang oras. Ano to? Kuya Gabriel, anong nangyayari sa'yo? Tumigil ka! Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo na lihim na gamot mula sa Hapon. Gabriel, sa wakas dumating din ang araw mo. Nakipagsabuatan kayo sa mga dulisan sa bundok, nag-alay ng mga pampalakas na gamot upang agawin ang ruta ng seguridad sa loob ng 15 taon. Lahat ng ginawa ninyo ay para sa pamamagitan ng ruta ng seguridad kontrolin ang Dayan. Ngayon, ang ruta ng seguridad ay nawala na sa inyong kontrol. Ano pa bang paraan ang meron kayo? Pipigilan ko kayo. Matalino ka, sayang, huli na ang lahat. Huling hininga mo na lang yan. Tama. Kung hindi ka lang nalason ang suntok na ito, baka nasaktan mo ako, sayang ngayon. Hindi ka talaga kalaban sa akin. Iyan ang katotohanan. Kahit gaano kataas ang martial arts ng Dayan, hindi pa rin kayang talunin ang aking isang pirasong lason. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Tatlumpung taon na ang nakalipas ang iyong maestro na si Maestro Ricardo, nag-iisang pumasok sa aming Hapon at tinalo ang 10 pinakamahusay na ninja ng Hapon. At hinamak ang aming mundo ng martial arts, sinasabi niyang ang ninjutsu ng Hapon ay madilim at mababa, hindi karapat-dapat maging martial arts. Ang matandang si Maestro Ricardo, hindi ko siya mahagilap. Kaya ikaw na lang ang hahanapin ko. Ngayon wawasakin kita upang patunayan na ang martial arts ng Dayan sa huli ay tinalo ng ninjutsu ng aming Hapon. Wag. Nasira na ang dantian mo. Putol na ang lahat ng iyong mga meridyan. Sa buhay na ito, hindi na posible pang mag-aral ng martial arts. Ang pamana ni Maestro Ricardo, naputol. Kuya Gabriel, kayong mga hayop. Bakit ka umiiyak? Dapat kang magmalaki. Ako, mula sa silangan, 15 taon ang inubos. Ang malaking plano na ito na inihanda. Sa wakas, sa iyo matutupad. Matutupad. Bitawan mo ako, hayop ka. Noong araw, sa sandata ang nakasugat sa iyong braso, pinahiran ng aming unang henerasyon ng lason ng Asura na aming binuo. Daan-daang bata ang aming ginamit sa eksperimento. Lahat sila ay dahil hindi kinaya ang lason. Lahat ay nabulok at namatay. Ikaw lang ang nakaligtas. Kayo, ginamit pa ang mga buhay na tao para subukan ng gamot. Lason sa loob ng katawan mo nakatulog at umunlad sa loob ng 15 taon. At ang lason na ito nangangailangan ng malusog na daloy ng dugo ng host at malusog na mga ugat bago ito tuluyang magising. Kaya nga ibinigay namin sa iyo ang banal na gamot na Jade. Talagang mabisang gamot iyon sa mga sugat. Walang masamang epekto. At ito ang mismong gusto namin. Kapag gumaling ka na ang lason sa katawan mo, ay tuluyang magigising. Sa kabilang gabi, sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang lason ng Asura sa katawan mo ay aabot sa rurok. Ang tanga ni Mayor Harold Castro, dahil sa kaunting pakinabang, ibinaling na niya ang lahat ng ruta ng mga kariton papunta sa amin. Sasamantalahin namin ang mga kariton ang lason ng asurang mula sa katawan ng babaeng ito na maibubunot ay ilalagay namin sa malalaking tubig at mga bodega ng pagkain. Gabriel. Tuso, puro mandaraya at mababang uri ang alam mo. Pinahamak mo ang estudyante ko. Maestro Ricardo, matandang hayop ka. Sa wakas lumabas ka rin. Yamamoto, noong araw sa hangganan ng dakilang yan, inaapi mo ang mga mamamayan. Kaya't pumasok ako sa Hapon para bigyan kayo ng leksyon. Pero ngayon, lalo ka pang naging agresibo. Ngayon, ako ang magpaparusa sa ngalan ng langit. Hindi na katulad ng dati. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang matandang buto mo.
Hala, ang mga kandila sa loob ng bahay na ito. Alikabok ng panaginip ito. Ang lason at ang masamang enerhiya ng hapon ay nagtutulungan. Masyadong mabilis na uubos ang lakas ko. Gabriel. Naku, nasira ang kanyang dantian. Pumasok na sa puso ang lason. Kung hindi siya maaagapan, hindi siya tatagal ng isang sandali. Maestro, pakiusap, ilabas mo muna si Kuya Gabriel. Maria. Anak! Anak, ito ay isang matandang aklat ng mga sikreto na nakuha ko noong aking kabataan. Ang pangalan nito ay Sining ng Siyam na Pagpapanibago. Napaka-espesyal ng teknik na ito. Hindi kayang pag-aralan ng karaniwang tao. Para lang ito sa sirang katawan. Sirang katawan? Tama, kailangan masira muna bago magbagong anyo. Pagkatapos masira, saka magiging matibay. Ngayon wasak na ang iyong dantian at putol-putol na ang iyong mga meridyan. Sakto ito sa mahigpit na kondisyon ng teknik na ito na kailangang ilagay sa panganib bago mabuhay. Maestro, may pagkakataon pa ba akong makaganti? Pero mapanganib talaga ang teknik na ito. Kailangan ng napakalaking halaga ng panloob na lakas, parang mga ilog na dumadaloy sa dagat. Kung pipilitin mong ayusin ang pilapil, kahit maliit na pagkakamali lang, puputok ang katawan mo at mamamatay ka. Kung maililigtas lang si Maria, at mailigtas ang mga tao ng Dayan, kahit mabuwang-buwang pa ako, wala akong pakialam. Pero, maestro, sabi rito, ang pagbuo muli ng dantian ay nangangailangan ng malaking suporta ng panloob na lakas. Ngayon, sa loob ng aking katawan ay walang laman. Magaling, Fanner, walang panloob na lakas. Bilang maestro mo, ibibigay ko ito sa'yo. Hindi pwede. Ang lason ay kumakain ng panloob na lakas. Ang lakas ko lamang ay masyadong mabagal. Lumabas kayong lahat. Linyaw Reyes, Riley Lim. Mga buhay pa sa ahensya ng pag-escort ng Reyes, lumabas na kayong lahat. Oscar Gonzales, anong gusto mong gawin? May utos si Ginoong Yamamoto. Kukunin ang ahensya ng pag-escort ng Reyes, lahat ng kariton at kabayo para maghatid ng kargamento. Kahit isang asno, hindi dapat maiwan. Anong karapatan mo? Yan ang aming kabuhayan sa pag-escort. Anong karapatan? Ang karapatan ko ay si Gabriel Santos ay wasak na ngayon. Wala sa inyong makakalaban sa isang suntok ko. Maigi pang ibigay ninyo ng kusa ang lahat. Huwag ninyo akong pilitin na gumamit ng dahas. Kung hindi, ngayon pa lang ay duduguin ko ang ahensya ng pag-escort ng Reyes. Oh, nakalimutan kong sabihin sa inyo, nasa poder ko si Maria Reyes. Ano? Baka gusto ko ring tikman ang sarap ng dalaga. Ikaw! Sige na. Ibigay mo sa kanya. Kung mahawakan mo lang si Maria, kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, papagbayarin kita. Mabuti naman at nakatanto kayo. Alice! Mga kasamahan sa larangan ng martial arts ng dakilang yan, ako si Maestro Ricardo. Maestro Ricardo? Siya kaya ang dakilang maestro? Upang mapigilan ni Gabriel ang masamang balak ng mga Hapones, nasira ang kanyang dantian ni Yamamoto. Nasa bingit na siya ng kamatayan kung kayo man, bilang kapwa mandirigma ng Dayan, kung isa sa alang-alang ninyo ang kanyang paglaban para sa lungsod ng ulap, bigyan ninyo siya ng kaunting lakas loob. Tulungan ninyo siyang muling mabuhay.
Gabriel, naniniwala ako sa'yo. Makakapagligtas ka kay Shuer. Si Gabriel ang nagligtas sa buhay ko sa labanan. Ngayon dahil sa kanyang pagtatanggol sa lungsod ng ulap, kung manonood lang tayo, ano pa ang saysay ng ating sining? Ano pa ang halaga ng ating prinsipyo? Likas sa tao ang umiwas sa panganib. Ngunit ngayon ba, hihinto na lang tayo dito? Nandyan na sila. Lahat nandito na. Kahit ang mga ordinaryong tao na hindi naman kilala, nagbigay ng kanilang lakas. Mabuti, napakabuti nito. Basta may lakas tayong ito, hindi kailanman mapapasakop ng mga Hapones ang Dayan. Maestro, nagbibigay sila ng lakas kay Gabriel Santos. Kailangan din ba nating tulungan siya? Ang ahensya ng pag-escort ng Reyes ang ating pinagmulan, huwag nating hayaang masira dito ang lahat. Tara nating nandin natin. Bitawan mo ako. Kayong mga Hapon. Hoy, ang tigas ng buto mo. Ay, sumpain ka. Gusto mo bang mamatay? Kung lalaki ka, patayin mo na ako. Walang takot sa kamatayan sa ahensya ng pag-escort ng Reyes. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Ito ang mangyayari kapag ginagalit ninyo kami ang imperyo ng Hapon. Ang inyong tinatawag na mandirigma ng China para lang isang aso. Kiski ang dali mong masira. Tara na, humanap tayo ng babae. Hinto. Kayong mga hayop. Hoy, may nakikialam pa. Gustong mamatay? Mamatay ka. Ryan Tan, kumusta ka? Amo, ang tindahan ng bigas ni Leo sa East Street sinunog ng mga Hapon. Ang buong pamilya ng may-ari nakulong sa loob ng bahay gamit ang mga patalim at sinunog ng buhay. Ang mga babae sa tindahan ng seda sa West Street, lahat sila ay hinila sa eskinita. Ang sinumang lumaban, lalaki man o babae, bata o matanda, ay pinugutan ng ulo. Mga hayop talaga sila. Ang mga Hapon ay nangahas na magnakaw sa ahensya ng pag-escort ng Reyes at magmalabis sa lungsod ng ulap. Bukas papatayin nila ang buong lungsod, mas maraming mamamayan ang maaapektuhan. Hindi ang ruta ng pag-escort ang gusto nila, Kundi ang buong Dayan. Tayo, ano ang dapat nating gawin? hindi natin kaya. Pero may ibang makakagawa. Ryan Tan. Maraming paraan ng suntok. Ang hangarin ay iisa lamang. Lahat ay para sa pagtatanggol sa bansa at sa mga mamamayan. Kung gayon, bakit pa kailangang paghiwalayin ang isa't isa? Iisa ang pinagmulan ng lahat. Iba't ibang daan, iisang patutunguhan. Pinagsama-sama ang mga kagalingan ng lahat ng paaralan ng Dayan. Hinubog ang aking kataas-taasang sining ng pakikipaglaban. Bro, Naunawaan ko na. Ito ang pag-iisa ng lahat ng paraan. Maria, hintayin mo ako. Gabriel, sandali.
Napagod na kayo ng husto sa loob. Dapat magpahinga muna kayo ngayon. Bakit? Ang mga tulisan mula sa hapon na ito, nanggugulo sa mismong harapan natin. Paano namin hahayaang ikaw lang ang lumaban? Anong mukha ang may iwan sa amin? Hindi naman ito problema mo lang sa lungsod ng ulap ngayon. Walang duwag sa mundo ng martial art. Anak, nagkamali ako noon. Ngayon, ang buong ahensya ng pag-escort ng Reyes ay nasa ilalim ng utos mo. Kahit mawalan tayo ng huling tao, itataboy natin ang mga hayop na ito palayo rito. Kailangan naming humingi ng tulong sa iyo. Siguraduhin mailigtas mo si Snow. Sige, kaya't ngayon magsasama tayong lumaban, Tay. May isang bagay ako na nais ipagkatiwala sa inyo. Gabriel, ang kalaban mo ay si Yamamoto Ichiro. Sa amin na ang bahala rito. Ingat kayo! Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Napakaganda talaga. Maria, malapit na ang tamang oras. Ang lason ng Asura ay pinakaaktibo sa gabi ng kabilugan ng buwan, kaya't ito ang pinakamainam na pagkakataon. Kapag ito na ang itinurok na karayom, matutupad na ang aking paghihiganti at magtatagumpay na ako. Pero, ayon kay G. Yamamoto, bago kunin ang lason, kapag mas emosyonal ang host, tumataas ang bilis ng daloy ng dugo. Mas malakas ang lason na makukuha, kaya't ito ang pinakamalakas. Kayong mga taksil, darating si Kuya Gabriel, papatayin niya kayong lahat. Hahaha. Siya, isang walang kwenta. Oo nga. Gusto ko rin siyang makita. Para makita niya ng personal kung paano ko sasamantalahin ang kanyang asawa. Para makita niya kung paano kita pahihirapan ng higit pa sa kamatayan. Ang ganda siguro ng pagtingin iyon ng kawalan ng pag-asa. Napakaganda siguro. Kung magmamakaawa ka sa akin, magiging mas malambot ako sa'yo. Kuya Gabriel. Huwag kang pumunta. Mapanganib dito. Nasugatan ka na. Basta mabuhay ka lang. Kalimutan mo na ako. Gabriel Santos. Hindi ba't patay ka na? Ang iyong dantiya, hindi ba't nasira na? Kuya Gabriel, wag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Kanina mo sinabi, alin sa mga kamay mo ang gagamitin mo? Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, sasaksakin ko siya ngayon din. Ang kamay ko. Kung ayaw mo na sa kamay na ito, huwag mo nang kunin. Ginoong Yamamoto, tulungan niyo ako. Sa susunod na buhay, huwag mo nang guluhin ang mga taong hindi mo kayang kalabanin. Pasensya na Maria, huli na ako. Tingnan mo ang likod mo. Ingat-ingat sa likod. Ang lakas ng loob mo, hindi lang naibalik ang iyong lakas, mas malakas ka pa ngayon. Ginoong Gabriel, mali ako sa pagtingin sa'yo. Yamamoto Kazuo, ang lahat ng ginawa mo sa akin, ngayon ay babayaran mo. Halika rito. Kung ayaw mong mamatay siya, alisin mo agad ang lahat ng iyong lakas at putulin ang iyong mga ugat. Kuya Gabriel, huwag kang makinig sa kanya. Kung aalisin mo ang iyong lakas, hindi lang tayong lahat ang mamamatay, ang buong dayan ay mapapahamak. Kapag namatay ako, mawawala na ang lason. Kuya Gabriel, wala ka ng kahinaan. Kuya Gabriel, makapag-asawa man lang ako sa iyo, kahit isang araw lang bilang iyong asawa, Maria, ako ay kontento na.
Huwag! Pasensya na, Maria. Sinabi ko na. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ka. Kuya Gabriel, wag mo akong intindihin. Bilisan mo. Bilisan mong habulin ang kariton. Ang kariton, Lason ng Asura kagabi na ikuha na nila bilang backup. Baka ngayon ay nasa daan na. Hindi inaasahan ng isang babaeng tulad mo ang nahulaan. Gabriel, akala mo panalo ka nang mailigtas mo siya. Isang oras na ang nakalipas, puno ng nakakalasong. Ang kariton ng lason ng Asura na kayang patayin ang buong lungsod ng ulap mula sa likurang pinto, umalis na. Ang kanilang target ay ang 3 malaking reservoir sa labas ng lungsod at ang 2 dosenang balon sa loob ng lungsod. Kung sakaling matagumpay ang paglalagay ng lason, ang mga mamamayan ng lungsod ng ulap, uminom at magluto, ang buong lungsod ay mamamatay. Kalkulahin ang oras. Ang unang batch ng mga kariton dapat ay malapit na sa silangang tubigan na. Kahit gaano kataas ang iyong kasanayan sa martial arts, ano ang magagawa mo? Maiiligtas mo lang siya. Makakapaghati ka ba upang iligtas ang milyon-milyong tao? ingat Maria. Nagsisimula pa lang ang palabas. Kapag nahalo na ang lason sa tubig, tapos na ang misyon ko. Ang kadakilaan ng aking imperyo ay magpakailanman. Gago. Salamang kang masama. Paano mangyayari yon? Naggamot na ako, pero hindi pa rin kita kayang talunin? Dahil hindi lang ako, si Gabriel, ang nakatayo sa harap mo. Gusto mong talunin ang aming pagkakaisa gamit lang ang iyong lason? Panaginip lang yan. Ang suntok na ito, para kay Maria, para kay Maestro, para sa lahat ng inosenteng buhay na kinain ng aming bansa na pinatay mo. Kaibigan, anong mapapala mo sa panalo mo sa isang round na ito? Pag sumikat na ang unang sinag ng araw, lahat ng uminom ng tubig ay hindi mamamatay. Magiging mga taong mawawalan ng kontrol sa sarili at mga tau-tauhan na susunod lang sa akin. Pag umaga na ang buong lungsod ng ulap, pati na ang buong dakilang yan, ay magiging isang impyerno sa lupa. Bawat isa sa inyo ay magiging mga alipin ng aking dakilang imperyo ng Dongying. Araw, lumabas na. Mainit-init na siopaw, manipis ang balat, malaki ang palaman, Mang Lee. Ang aga-aga naman ng gising nyo, namimili ng gulay. Di mo ako mahuhuli. Ano? Bakit walang mga sigaw ng hirap? Walang kaguluhan? Bakit? Buhay pa silang lahat? Ikaw, anong ginawa mo? Matagal ko nang pinapunta ang biyenan ko para harangin ang lahat ng kariton ng eskorta. Biyenan, ako na ang bahala sa samahan ng mga negosyante. Kunin ninyo ang ahensya ng pag-escort ng Reyes at lahat ng natitirang mga kapatid natin at sugurin agad ang lahat ng kariton ng eskorta na nasa daan. Tuso ang mga Hapones, natatakot ako na meron pa silang ibang plano. Pero napakaraming kariton ng eskorta saan natin haharangin. Sakim ang mga Hapones, malamang sa daang tubig at opisyal na ruta sila dadaan. Kayo ang batikang tagapag-eskorta, pinakakabisado ninyo ang daan doon. Kahit isang kariton ng eskorta ay hindi dapat makalampas. Sige.
siya, paano niya nagawa? Sinira niya ang malaking plano ko. Sa harap ng dakilang adhikain, walang mga duwag sa dayan. Minaliit mo kami, ang tibay ng mga taga-dayan. Sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka. Tatay. Tatay, ikaw. Tatay. Sige na, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Mukhang ang mga Hapones ay nayos mo na. Itay, huwag mo akong takutin. Gabriel. Noon, ako'y walang malay. Pero ngayon, mukhang ikaw lang ang makakapagprotekta kay Shuer. Ang makakapagprotekta sa mga ruta ng seguridad ng Huaxia. Sinlan. Sa hinaharap, ipagkakatiwala ko na sa kanila ang seguridad. Alagaan mo ang sarili mo. Alam ko. Alam ko. Sige. Itay, Mabuti. tatay. Mamang. Mamang. Tatay. Mamang. Mamang. Tatay, tatay. 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 Maria, ipinagkatiwala sa akin ni Mamang ang bahay na ito. Mula ngayon habang nandito pa ako, si Gabriel ang plakang ito ay hindi kailanman mababagsak. Habang nandito kami, ang lupang ito ay mananatiling payapa magpakailanman. Wakas,